Mom, ano po ang niluluto mo? Ba't ang dami mo pong niluluto na pagkain? May bisita po ba kayo? Pupunta po ba ngayon si Tita Mercy? Nagtatakang tanong ni Angela sa kanyang Mommy Dina habang nagluluto ito sa kusina. Abalang-abala ito. Tumigil muna sa ginagawa niya ang mommy niya para sagutin siya nito sa mga katanungan niya na yon. Ngumiti ito sa kanya at dahan-dahan na ibinuka ang bibig para magsalita. Sa susunod pa na araw pupunta ang Tita Mercy mo dito sa bahay natin. Sagot ni Dina sa anak niya na si Angela na nagtataka pa rin sa kanya. Ganoon po ba? Bakit ang dami mo pong niluluto ngayon? Wala naman pong may birthday sa atin, di ba? Wala rin naman po siguro kayong bisita. Nakangiwing tugon ni Angela sa mommy niya na bumuntong hininga muna bago sumagot muli sa kanya. May bisita ako ngayon na hapon, nakangising sagot ng mommy niya sa kanya. Sino po? Sino po ba ang bisita mo ngayon na hapon? Mga katrabaho mo po ba? Usisa pa ni Angela sa mommy niya. Umiling ang mommy niya. Hindi. Hindi ko katrabaho ang bisita ko ngayon na hapon, sagot ni Dina sa kanya. Sino po ba? Tanong pa ni Angela sa mommy niya na nakakunot ang malalapad na noo. Pupunta ngayon na hapon ang boyfriend ko, anunsyo ng mommy niya sa kanya na ikinagulat niya. Umawang ang mga labi niya. Ano pong sinabi mo? Pupunta po ang boyfriend mo ngayon na hapon. Wait lang po, naguguluhan po ako sa sinasabi mo. May boyfriend ka po? Hindi makapaniwalang tanong ni Angela sa mommy niya na seryosong nakatingin sa kanya. Dahan-dahan na tumango ito sa kanya at nagsalita. May boyfriend nga ako, Angela. Sorry kung ngayon ko lang sa'yo nasabi to. Huwag kang mag-alala dahil ipakikilala ko sa'yo ang boyfriend ko. Sorry talaga hindi ko kaagad nasabi sa'yo. Napangiwi na lang si Angela sa naging sagot ng mommy niya. 6 na taon na kasing wala ang daddy niya. Pumanaw na ito sa sakit na brain cancer. Naiintindihan naman niya ang mommy niya kahit paano kung maghahanap pa ito ng boyfriend o makakasama sa buhay pero hindi nga lang siya makapaniwala na may boyfriend na ito at ngayon lang niya nalaman. Hindi kaagad nito sinabi iyon sa kanya kaya medyo nakakaramdam siya ng pagkainis. Kung lisipin ay dapat siya ang unang makakaalam dahil sa anak siya, ngunit nalaman niya ay ngayon na lang. Siguro alam yon ng mga kafbigan ng mommy niya. 48 years old na ang mommy niya samantalang 25 years old na rin siya. Solo na anak siya ng mga magulang niya. Hindi na nagkaroon pa siya ng kapatid. Bumuntong hininga si Angela at hindi na nagsalita pa ng kung ano-ano sa harap ng mommy niya. Tumango na lang siya kahit may kaunting disgusto sa puso niya tungkol sa nalaman niya sa mommy niya. Naalala tuloy niya ang daddy niya na kahit may boyfriend na ang mommy niya ay wala pa din na makakapantay dito. Magalang naman na nagpaalam siya sa mommy niya na pupunta muna siya sa kwarto niya na isipan niya na bisitahin niya ang puntod ng daddy niya sa sementeryo. Daldali siyang nagbihis at bumaba para magpaalam sa mommy niya. Hindi niya ainabol na bibisitahin niya ang puntod ng daddy niya. Ang tanging sinabi lang niya ay may bibilhin aya sa drugstore. Sinabi pa niya sa mommy niya na hindi naman siya magtatagal. Uwi rin naman siya. Mag-iingat ka sa pagmamaneho ng kotse mo. Dapat bago sumapit ang 3 o'clock in the afternoon ay nandito ka na sa bahay natin. Maliwanag ba iyon sa'yo? Neighbor ng mommy niya sa kanya na tinanguan naman niya kaagad. Huwag po kayong mag-alala dahil uwi naman po kaagad ko. Paniniguradong sagot din Angela, zero mommy niya. Her mom gave her a quick nod and said, okay. Maliwanag na iyon sa akin na nandito ka na bago sumapit ang 3:00 ng hapon. Maghihintay ako, Angela. Ipakikilala ko sa iyo ang boyfriend ko. Kitang-kita sa mga mata ng mommy niya na in love nga ito sa kung sino man ang boyfriend nito. Gusto niyang malaman kung sino ang boyfriend nito. Nakalimutan niyang tanungin kung magkaedad lang ba to ng mommy niya. Malalaman rin naman iyon niya mamaya. Sige po. Aalis na muna po ako, sabi niya sa mommy niya at tumalikod na siya para lumabas sa bahay nila at tumungo sa garahe. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, pahabol pang paalala ni Dina sa kanya. Hangad lang nito na walang mangyari sa kanya sa daan na hindi maganda kaya kailangan nito na mag-ingat palagi. Binuksan kaagad ni Angela ng engine ng kotse niya para makaalis na patungo sa sementeryo. Bumili muna siya ng bulaklak at kandila na ititirik niya sa puntod ng kanyang pinakamamahal na daihe na sobrang miss na niya. Pakiramdam pa ni Angela ay kamamatay lang ng daddy niya,
Kahit 6 na taon na ang lumipas ng mamaya pa ito. Masakit pa rin na isipin na wala na ang pinakamamahal niya na daddy. Kaya tama ang sinasabi ng karamihan na hindi basta-basta madaling makalimot sa pagkawala ng taong pinakamamahal mo sa buhay. Kahit ilang taon pa ang lumipas ay hindi pa rin iyon basta-basta mabubura. Habang lumilipas ang mga araw, buwan at taon ay mas lalong nagiging masakit yon. Kung sa sugat ay nagnanaknak, liyon siguro ang klase ng sugat na kailanman ay hindi magagamot ng panahon. Habang tumatagal ay mas lalong nagiging mahirap. Sinindihan kaagad ni Angela ang kandila sa tapat ng puntod ng pinakamamahal niyang daddy. Iniligay pa rin niya ang bulaklak dito. Bumuntong hininga muna siya. Ang sumunod na ginawa niya ay taimtim siya na nag-alay ng panalangin para sa kanyang pinakamamahal na daddy. Hindi niya namalayan na may tumutulong luha na pala sa mga mata niya. Napansin lang niya iyon nang matapos niyang mag-alay ng panalangin. Kinuha naman kaagad niya ang kanyang kulay puting panyo para punasan ang mga luhang nagpapatunay kung gaano siya nangungulila sa pinakamamahal niya na daddy. Sobrang miss na po kita, daddy. Kung pwede ko po sana nalbog ang mga panahon na magkasama pa po tayo ay gagawin ko po. Kahit bilhin ko man po ang pagkakataon na yon na magkasama mul po tayo ay handa ko na gawin. Kahit maubos ko po ang aking pera ay gagawin ko po makasama at mayakap ka pong mul ng napakahigpit. Gagawin ko po talaga yon kaso nga lang ay walang ganoon. Hindi naman nabibili gamit ang pera ang panahon na gusto natin na ibalik muli eh. Kahit ano pa po ang mangyari ay wala pong makakakumpara sa iyo sa puso ko, daddy. Ikaw lang ang tanging pinakamamahal ko na daddy sa buong buhay ko. Mag-asawa man pong muli si mommy ay hindi kayang tapatan ng magiging asawa niya ang pagmamahal na binigay mo sa akin. Hindi ka po kayang tapatan ng kahit sino paman. Nag-iisa ka lang po sa puso ko. Alam mo naman siguro ang nangyayari ngayon. Hindi naman po sa nagsusumbong ako sa iyo ngayon, kundi gusto lang po kitang dalawin dahil nami-miss na po kita ng sobra, sabi ni Angela sa harap ng puntod ng daddy niya na nagsisimula na namang tumulo ang mga luha niya. Pinunasan na naman niya ito gamit ang hawak niyang panyo. Siya lang naman ang mag-isa doon sa sementeryo. Napakatahimik sa lugar na iyon na talagang malungkot ka habang inaalala ang mga masasayang alaala ng yumaong mahal mo sa buhay. Hindi naman nagtagal si Angela sa loob ng sementeryo. Ilang minuto lang siya na nakipag-usap sa daddy niya na kahit wala siyang naririnig na salita nito ay alam niya na nakikita at naririnig nito ang mga sinasabi niya. 15 minutes bago sumapit ang 3:00 ng hapon ay nasa bahay na siya. Wala pa naman ang bisita ng mommy niya na boyfriend nito. Tapos na rin sa pagluluto ang mommy niya. Nakita naman siya nitong dumating na habang may kausap ito sa cellphone niya. Sumenyas naman siya na pupunta na siya muna sa kwarto niya. Tumango naman ang mommy niya sa kanya. Maya-maya ay tinawag na siya ng mommy niya sa kwarto niya. Sinabi nito sa kanya na dumating na ang bisita niya na boyfriend nito. Sabay na silang dalawa na bumaba. Nakaupo ang lalaking boyfriend ng mommy niya sa couch sa sala na nakatalikod sa kanila. Hindi pa naman niya nakikita ang hitsura nito kung matanda na ba o gwapo. Habang lumalapit silang dalawa sa sala ay napakalakas ng kabog ng dibdib niya. Napansin naman ng lalaki na boyfriend ng mommy niya na paparating na sila kaya naman ay daling tumayo ito at humarap naman ito sa kanila. Laglag ang paangang nakatingin si Angela sa lalaki na boyfriend ng mommy niya. Nalalaki ang kanyang mga mata at hindi siya makapaniwala sa harap niya. Umiti ang gwapong binata sa kanila at lalo na sa kanya. Napakatamis ng ngiti nito. Humarap si Angela sa mommy niya at kinunutan ito ng noo. Baby, I would like to introduce you to my boyfriend. His name is Edward Montero. Pakilala ni Dina sa anak niya na si Angela sa boyfriend niya na bata pa sa kanya. Hindi makapagsalita si Angela sa harap nila. She could believe that her mom is having a boyfriend younger than her. Mukhang kaedad niya ang boyfriend nito na pinakilala sa kanya. She's my daughter. Her name is Angela. She's nice. She's smart, and she's pretty. Pakilala naman ng nomi niya sa kanya, kay Edward na muli siyang ginawaran ng napakatamis ng ngiti. Nagkatitigan silang dalawa dahilan upang mas lalong bumilis pa ang tibok ng puso niya. Eli, Angela. It's a pleasure to meet you. How are you? Anyway, malumanay na bati ni Edward kay Angela na inilahad ang kanang kamay nito para makipagkamayan sa kanya.
Tiningnan niya ng ilang segundo ang nakalahad na kamay nito para makipagkamayan sa kanya. Nagdadalawang isip siya kung makipagkamayan siya sa kwapong binata na nasa harap niya. Bakat na bakat ang katawan nito sa suot nitong kulay asul na long sleeve, halatang halata na palagi itong nag-workout sa gift sa ganda ng katawan nito. Humarap siya sa mommy niya at sinensayan siya nito na tanggapin yon. Nakakahiya naman kung hindi siya makikipagkamayan sa bisita ng mommy niya. Ito pa nga ang naglahad ng kamay para makipagkamayan sa kanya. Napakagatlabi siya at nagpakawala ng malalim na buntong hininga bago nakipagkamayan sa boyfriend ng mommy niya. Nang magkamayan silang dalawa ay parabang may kakaibang enerhiya ang dumaloy sa buong katawan niya. Same with you, Edward. I'm doing good, nahihiyang tugon niya. Hindi lang bumilis ang tibok ng puso niya, kundi parabang nag-init ang katawan niya. Inalis kaagad niya ang kamay kay Edward at napatungo sa hiya. Hindi niya alam kung ganoon rin ang naramdaman nito matapos na magkamayan silang dalawa. I'm your mom's boyfriend and I hope we could get closer too, sabi pa ni Edward sa kanya. Iniangat naman niya ang kanyang ulo at pilit nang umiti sa gwapong si Edward. Tumango lang siya at hindi na nagsalita pa dahil ang mommy na niya ang nagsalita. Tumungo na silang tatlo sa kusina para kumain ng merienda na niluto ng mommy niya. Hindi maiwasan na makaramdam ng pagkadismaya si Angela sa nakikita niya sa harap niya. Akala niya ay may edad na rin ang boyfriend ng mommy niya, ngunit nagulat na lang siya nang makita ang gwapong si Edward na mukhang kaedad lang niya. Napakalayo ng age gap nito. Hindi niya maintindihan kung bakit yon ang boyfriend ng mommy niya. Napapangiwi na lang siya habang nakatingin sa mommy niya na nilalagyan ng pagkain ang plato ni Edward. Tahimik lang siya, ngunit nagpoprotesta ang buong sistema niya sa nakikita niya sa harap niya. Habang kumakain sila ng merienda, panay ang sulyap ni Edward sa kanya na ipinagtataka niya. Kapag kinakausap ito ng mommy niya ay parabang napakalayo ng mga sagot. Palagi siya nitong gusto na isali sa usapan ng dalawa. Matapos nilang kumain ng merienda ay nagpaalam na muna siya sa mommy niya na pupunta sa kwarto niya. Pinayagan naman siya ng mommy niya. Hindi maalis-alis sa isipan ni Angela ang mga tagpong magkaharap silang dalawa ni Edward, simula nang ipakikilala siya ng mommy niya dito hanggang sa kumakain sila ng merienda. She could feel something towards him, but she doesn't even know what it is. Napakabilis pa rin ang tibok ng puso niya. First time niya na naramdaman iyon kanina nang unang makita niya ang boyfriend ng mommy niya na mas bata pa dito. Sigurado siya na kaedad lang niya ang boyfriend ng mommy niya. Humiga siya sa kanyang malambot na kama at ipinikit ang mga mata, baka sakaling mawala sa isipan niya si Edward, ngunit kabaliktaran ang nangyari. Mas lalong naging laman ng isipan niya si Edward. Hindi maalis-alis sa isipan niya ang gwapong mukha nito at matatamis na ngiti na nagdudulot ng kakaibang ligaya sa kanya. Iminulat tuloy niya ang kanyang mga mata at bumangon mula sa pagkakahiga sa kama. Umupo siya at kinusot-kusot ang mga mata. Humugot siya ng malalim na buntong hininga at kinurot-kurot ang magkabilaang pisngi. Napamura tuloy siya. What the hell is going on with me? Ba't ako nagkakaganito? Nagkita at nakilala ko lang siya ay nagkakaganito na ako ngayon. Ano nang ibig sabihin nito? I can't get him out of my mind. Fuck! What's happening to me? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi mapakali si Angela sa loob ng kwarto niya. Tatayo. Upo. Hihiga. Tatayo. Upo. Hihiga. Iyon ang tanging nagawa niya sa loob ng kwarto habang nasa isipan si Edward. Makaraan ang ilang minuto ay nagpasya siyang lumabas sa kwarto ni upang tumungo sa baba. Pababa pa lang siya sa hagdanan ay tanaw na niya ang mommy niya at ang boyfriend nito na si Edward na naghahalikan sa sala. Babalik pa sana siya sa taas nang makita siya ng mommy niya, kaya tinawag siya nito. Napalingon naman si Edward sa kanya. Alam niya na nakita silang dalawa na naghahalikan. Pinunasan kaagad niya ang labi niya gamit ang ilang daliri niya na hindi nakikita ni Dina. Nakaramdam tuloy ng hiya si Angela sa kanila. Alam niya na nakita siya ng mommy niya habang naghahalikan ito sa boyfriend na si Edward. Saan ka pupunta? Samahan mo na kami dito sa sala. Babalik ka pa ba sa kwarto mo? Wala ka naman nagagawin doon, wika ng mommy niya sa kanya. Mabilis naman na ginawaran niya ng peking iti ang mommy niya bago niya nagawang sumagot dito.
Pinagpatuloy ni Angela ang paglalakad palapit sa kinaroroonan ng mommy niya, kasama ang boyfriend nito na sa kanya nakatingin. Nahihiya siyang sulyapan ito, hindi na naman niya maipaliwanag ang pagtibok ng puso niya na para bang hinahabol siya ng mga kabayo. Umupo siya sa tabi ng mommy niya. Tahimik lang siya na nakikinig sa usapan ng dalawa. Hindi naman siya makarelate sa usapan ng dalawa. Nalinip lang siya. Uwi po ba siya ngayon? Tanong ni Angela sa mommy niya. Tinatanong lang niya kung uwi ang bisita nito na boyfriend. Dumidilim na kasi ang paligid, pumunta ng restroom si Edward, kaya nagawa niyang itanong iyon. Silang dalawa lang ang nag-uusap doon, hindi ko alam sa kanya kung uwi siya ngayon. Nakadepende pa rin sa kanya kung uwi siya. Wala namang problema kung dito siya matutulog. Malaki naman ang kama ko. Wala rin naman akong katabi matulog sa kwarto ko. Boyfriend ko naman siya, di ba? Wala namang masama na matulog kami na magkatabi dahil boyfriend ko naman siya. Sagot ni Dina kay Angela na anak niya na napakunot noo sa narinig na sagot niya. Napakagat ng kanyang labi si Angela. Mommy, may sasabihin lang po ako sa'yo. Huwag ka lang na magagalit sa akin please. Dahan-dahan na sagot ni Angela sa mommy niya na seryosong tinitigan siya sa kanyang mga mata. Ano nang sasabihin mo sa akin, baby? Hindi naman ako magagalit sa mga sasabihin mo, eh. Wala naman sigurong dahilan upang magalit ako sa sasabihin mo, di ba? Sabi ng mommy niya na himas pa ang magkabila ang pisngi niya gamit ang kamay nito. Bago sinabi ni Angela ang sasabihin niya sa mommy niya, ay bumuntong hininga muna siya at sinubukan na ikalma ang sarili niya. Wala na ka po bang pwede na gawin na boyfriend mo po? Mahigit 20 years po siguro ang agwatyo sa isa't isa. Sigurado ka po ba na mahal ka niya? Parang anak niyo na lang po siya. Tanong ni Angela sa mommy niya na napangiwi sa tanong na iyon. Dina let out a deep sigh and slowly opened her mouth to speak to her daughter. Ramdam niya ang pag-question nito sa kanya tungkol sa boyfriend niya na mahigit 20 years ang age gap. May punto naman si Angela sa sinabi sa kanya na parang anak na lang niya ito. Mukhang kaedad pa ito ni Angela na nag-isang babae na anak niya. Hindi naman siya nagalit sa katanungan na iyon ni Angela, ngunit hindi maiwasan na makaramdam siya ng pagkapahiya sa harap nito. Baby, naintindihan naman kita kung bakit ganoon ang mga naitanong mo sa akin. Naiintindihan ko kung ano ang pinangagalingan mo. Alam ko na mas matanda ako sa kanya. Mahigit 20 years ang pagitan ng mga edad namin, ngunit mahal ko siya. Mahal rin niya ako. Mahal namin ang isa't isa. Leon ang totoo. Di ba sabi nila na hindi naman basehan ang edad sa pagmamahal? Hindi naman yon ang basehan dahil kapag tumibok ang ating mga puso ay wala tayong magagawa kundi sundin ang tinitibok ito. Sa pag-ibig ay wala tayong kawala. Kahit itago man ang puso ay magmamahal pa rin ito. Mahal namin ang isa't isa, baby. Wala kang dapat na ikabahala o ano patungkol sa aming dalawa. Edward is a good man and you could trust him too. Alam ko na nag-isa lang sa puso mo ang daddy mo, ngunit hindi naman nangangahulugan na may boyfriend na ako ay kakalimutan na natin siya. Hindi yon ganoon. He still be in our hearts forever. Gusto ko lang na magkaroon man lang ng partner in life na makakasama ko kahit ano ng oras dahil alam ko na mag-aasawa ka na rin yan soon. Mag-isa na lang ako sa buhay niyan. Ayaw ko naman na maging malungkot. Paliwanag ni Dina kay Angela na kahit ano nang gawin na paliwanag nito sa kanya ay para bang hindi lubusang tinatanggap ng buong sistema niya. Gabi na nang umuwi si Edward na boyfriend nga ng mommy niya. Inihatid dito ng mommy niya sa labas ng bahay nila habang siya ay nakasilip lang sa bintana. Nakakunot ang noo niya habang pinagmamasdan ang dalawa sa labas ng bahay nila. Nang tuluyan nang makaalis ang boyfriend ng mommy niya ay isinara na niya ang bintana ng kwarto niya at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Pumasok na rin sa loob ng bahay nila ang mommy niya. You have an appointment this afternoon, sir. Should we cancel it or not? Paalala ni Angela kay Mr. Dominic Ramos na boss niya. She's working as his secretary for almost 2 years. 30 years old na ang boss niya ngunit wala pa rin itong asawa. Her boss sighed deeply before he speaks to her. No, we shouldn't cancel it. Ayaw ko na mawala ang ibang investors natin kapag hindi ko itinuloy yon. Tuloy pa rin ang appointment ko sa kanila. Sagot nito sa kanya na mabilis naman niya na tinanguan. Ah, okay po, sir, sagot ni Angela sa kanya.
Nire-remind ko lang po kayo baka po kasi nakalimutan nyo na o kaya ay ipapakancel nyo yon. Mr. Dominic gave her a wide smile on his face and said, "Thanks for reminding me, anyway." Tuloy pa rin ang appointment ko with them. Still, I'm hoping for a good partnership with them. They're good friends too. I couldn't lose them all. They're very important to our company. Ihanda mo na ang kailangan, okay? Angela nods quickly at him. I got it, sir. Thank you for it. Now I know what I should do next. Pinaghahanda ko na po ang lahat kanina pa po, sir, sagot ni Angela sa boss niya na kung makatingin ay para bang hinuhubaran siya. Matagal na niyang napapansin iyon sa boss niya, kaya siya na lang ang nag-iiwas dito. Pinagpatuloy na ni Angela ang ginagawang trabaho. Hindi ka pa ba kakain ng lunch? Tanong ni Jenna kay Angela na kaibigan niya. Nagpakawala muna si Angela ng malalim na buntong hininga bago nagsalita kay Jenna na kaibigan niya. Kakain na ako ng lunch pero kaunting hintay lang dahil may piniprint pa ako. Kailangan kasi ito mamayang hapon, sagot niya sa kaibigan niya na tumango naman kaagad sa kanya. I see. Take your time, Angela. Akala ko kasi ay wala ka ng balak na kumain pa. Did I wait for you here, sabi ni Jenna na kanya. Angela nods her head quickly. Okay. Thank you for understanding me, Jenna. Maupo ka na muna diyan sa couch. Ilang minuto lang naman to, hindi naman tatagal ng 1 oras to na ginagawa ko, nakangising sagot ni Angela sa kaibigan niya. Umupo muna si Jenna sa couch habang hinihintay matapos ang kaibigan niya sa ginagawa nito. Makalipas ang ilang minuto ay natapos na nga siya. Kaagad naman na tumungo sila sa labas para kumain ng lunch. They still have 45 minutes para kumain ng lunch. Habang kumakain sila ay sinabi ni Angela ang tungkol sa boyfriend ng mommy niya na akala niya ay kaedad lang nito, ngunit hindi naman pala. Umawang ang mga labi ni Jenna nang sabihin niya yon. Talaga? Gwapo ba to? Ano nang hitsura niya? Hindi makapaniwalang tanong ni Jenna sa kanya. Uminom muna ng tubig si Angela bago sumagot sa kaibigan niya. Kung hitsura ang pag-uusapan natin ay maihitsura ang boyfriend ngayon ng mommy ko na mahigit 20 years ang age gap nila. Mukhang kaedad siguro natin yon Hindi ko naman inaalam ang edad ng lalaking yon pero sigurado ako na kaedad lang natin siya. Gwapo ang boyfriend ng mommy ko. Hindi lang gwapo, sagot ni Angela kay Jenna na interesado na malaman ang tungkol sa gwapong boyfriend ng mommy niya. Kung hindi lang yun gwapo, ano pa siya? Malaki ang katawan? Hot ba siya? Makalaglag panty ba? Tanong pa nito sa kanya. Mabilis naman na tumango si Angela sa kanya para kumpirmahin yon. Lahat ng mga sinabi mo sa akin ay totoo. Leon, ang sasabihin ko sana sa'yo, kaso nga lang ay sinabi mo na. Ayaw ko naman na ulitin yon, sagot ni Angela sa kaibigan niya na nanlalaki ang mga mata, hindi dahil sa pagkagulat, kundi sa nalaman niya na ganoon pala ang boyfriend ng mommy niya. Oh, talaga ba? Namamangha na tanong nito sa kanya. Angela shook her head and said, Gusto mo ba siya na makita? Of course yes. Gustong-gusto ko siya na makita. Gustong-gusto ko na masilayan ang taglay na kagwapuhan at kakisigan ng lalaki na tinutukoy mo na boyfriend ng mommy mo. Ano ba ng pangalan ng lalaking yon, ha? Nakangising tugon ni Jenna kay Angela. His name is Edward, malumanay na sagot ni Angela sa kanya. What a handsome name is that? Pangalan pa lang ay masasabi mo na masarap, sabi ni Jenna na umagalpak ng tawa. Loka-loka rin talaga ang kaibigan niya. Alam mo, napakaswerte ng mommy mo dahil sa edad niyang iyan ay talagang nakabingwit pa siya ng bata at hot na gwapong boyfriend. Nakakainggit naman ang mommy mo. Daig pa tayong dalawa, Angela. May asim pa talaga ang mommy mo. Sa kanya pa rin talaga ang corona, sabi pa ni Jenna kay Angela na tumatawa. Napangiwi lang si Angela matapos marinig yun niya na sinabi ng mommy niya. Hayaan na natin siya na may boyfriend siya pero hindi ko lubusang tanggap na kinaana. Na may boyfriend siyang mas bata pa sa kanya? Leon ba ang ibig mong sabihin, ha? Usisa Jenna sa kanya. 0-0, parang ganoon na nga. Imagine, mahigit 20 years ang age gap nilang dalawa. Parang anak na nga lang niya yon Pwede pa siguro kung kaedad lang niya ay matatanggap ko ng maluwag sa kaloob-looban ko.
Alam ko naman na age is just a matter pagdating sa pag-ibig pero hindi ko talaga matanggap yon. Naiintindihan ko naman siya kahit paano pero hindi ko, wala ka naman na magagawa pa dahil gusto iyon ng mommy mo. Nagmamahalan naman siguro sila, no? Maging masaya ka na lang para sa kanya. Nakakainggit talaga ang mommy mo, Angela. I wish I could find someone like him. Kahit hindi ko pa nakikita ang lalaking iyan ay laglag na ang panty ko, ani Jenna sa kanya. Napakibit balikat si Angela at nagsalita, I don't know. Siguro nga ay nagmamahalan sila. Kailan na naman po ba pupunta dito sa bahay natin ang boyfriend mo po? Tanong ni Angela sa mommy niya isang gabi habang tinutulungan niya ito na maghanda ng kanilang dinner. Tumigil muna ang mommy niya sa ginagawa nito para humarap sa kanya at sagutin ang tanong niyang yon. May ngiti sa mga labi ng mommy niya nang humarap ito sa kanya. Ramdam niya na in love ang mommy niya. Naiirita tuloy si Angela, lalo na naiisip niya na ang gwapong si Edward ang boyfriend ng mommy niya. Hindi lang siya naiirita. Muli siyang nakakaramdam ng pagkakainggit sa mommy niya na hindi lang basta pagkainggit yon. There's something she couldn't describe that triggers her to feel that irritation towards them. Hindi ko alam sa kanya kung kailan naman siya pupunta dito sa bahay natin. Depende sa kanya kung may oras siya ay pwede siyang pumunta dito sa bahay natin. Busy rin kasi siya, eh. May trabaho kasi siya, sagot ni Dina kay Angela na nakaawang ang mga labi. Ano po ba ng trabaho niya? Tanong ni Angela sa mommy niya. Gusto niyang malaman kung ano ang trabaho nito. Bumuntong hininga muna ang mommy niya bago sumagot sa kanya. He's working as a call center agent. He's 25 years old. Magkaedad lang kayong dalawa. Parang anak na rin ang turing ko sa kanya, nakangising sagot ni Dina sa kanya. Kaya pala naging boyfriend mo po siya ay dahil sa parang anak mo na rin ang turing sa kanya. Ganoon po ba yon? Nakangiwing sagot ni Angela sa mommy niya na umasim ang mukha sa sinabi niyang iyon. Hindi naman ganoon. Naging boyfriend ko siya dahil sa kanya muli tumibok ang puso ko. Leon ang dahilan kaya boyfriend ko siya, hindi dahil sa anak na ang turing ko sa kanya, paliwanag ni Dina sa anak niya na si Angela. Napipilitan na tumango si Angela sa kanya. Kung ganoon niya po ay saan po ba kayong dalawa nagkakilala? Usisa pa niya sa mommy niya. Hindi mo pa po kasi sinasabi sa akin kung saan kayong dalawa nagkakilala. He's working as a call center agent at imposible naman na magtagpo ang landas niyong dalawa. Napalunok muna ng kanyang laway si Diana bago sinagot ang tanong niyang iyon. Nagkakilala kami ni Edward na boyfriend ko sa loob ng isang mall. Palabas na ako sa mall na nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala akong dalang payong kaya hinintay ko muna na tumila ang ulan para tumungo sa parking lot na nasa labas ng mall na yon, kaso mag-iisang oras na ngunit hindi pa rin tumitila ang ulan. Napansin niya siguro akong katingkati na tumungo sa parking lot kahit muulan kaya ay nilapitan niya ako. May dala siyang kulay asul na payong. Tinanong niya ako kung saan ako kung pauwi na ako. Sinagot ko naman siya na pauwi na ako, ngunit hindi pa ako makakauwi dahil malakas pa rin nagbuhos ng ulan. Nasa labas ng mall nakaparking ang kotse ko, kaya hindi ako makapunta dahil wala akong dalang payo. Matapos niyang marinig ang sinabi ko sa kanya, ay nagpresenta naman siya na ihatid na niya ako kung saan nakaparking ang sasakyan ko. May payong siyang dala kaya pumayag naman ako na makisukob sa kanya. Tatanggihan ko pa ba siya? Gusto ko nang makauwi ng mga oras na iyon kaya hindi na ako nag-atubili pa. Kaysa ma-stuck pa ako doon ay pumayag na ako. Sumukob na ako sa kanya. Hinatid niya ako sa kotse ko. Tinanong ko siya kung pauwi na rin siya at sumagot naman siya na pauwi na rin siya ng gabing iyon. Dahil gusto ko na suklian ang kabutihan na ginawa niya sa akin, ay pinasakay ko na lang siya sa kotse ko. Pumayag naman siya sa akin. Hinatid ko na lang siya. Umuulan naman sa labas. Nagpakilala kaming dalawa sa isa't isa. Nalaman ko ang pangalan niya. Nalaman rin niya ang pangalan ko. Naging tahimik kaming dalawa sa loob ng kotse ko matapos ang maikling pag-uusap namin. Bago siya bumaba ay hiningi niya ang cellphone number ko at doon na nagsimula ang lahat hanggang sa ligawan niya ako. Sinagot ko naman siya dahil hulog na ang damdamin ko. Mahal ko na rin siya, kinikilig na kwento ni Dina kay Angela na para bang isang teenager na kailan hindi pa naranasan ang ganoong bagay.
Hindi natutuwa si Angela habang kinukwento iyon ng mommy niya sa kanya. Kaya pala kayo nagkakilalang dalawa dahil sa wala kang dalang payong at umuulan ng malakas pagkalabas mo sa mall na yon, tugon ni Angela sa mommy niya na hindi niya pinapahalata ang pagkainis. Mabilis naman na tumango si Dina sa kanya na kilig pa rin habang inaalala ang mga tagpong yon na nagkakilala silang dalawa ng boyfriend niya na si Edward. Palagi naman akong nagdadala ng payong Hindi ko lang talaga malaman kung bakit hindi ko nadala ang payong ko. Siguro ay itinakda talaga ang gabing yon para sa pagkikita naming dalawa. Nakatadhana kaming paglapitin na dalawa kaya nangyari yon, sabi pa ni Dina sa harapan ng anak niya na si Angela. Bakit mo ba tinatanong kung kailan siya pupunta dito sa bahay natin? Gusto mo ba ulit siyang makita o makasama? Humugot ng malalim na buntong hininga si Angela bago sumagot sa mommy niya. Hindi naman po. Tinatanong ko lang naman po, boyfriend mo na po siya, di ba? Palagi na siya niyan na nandito sa bahay natin, lalo na kung papuntahin mo siya. Giit ni Angela sa mommy niya. Dina nodded immediately. Yeah, I know that. Pag hindi siya busy o kaya ay day off niya ay pwede siyang pumunta dito sa bahay natin kapag nandito tayo. May mga trabaho tayong lahat, di ba? Pwedeng weekend pumunta siya dito dahil nandito tayo pero depende pa rin naman iyon sa kanya kung may trabaho siya. Kapag nagkataon na wala ay makakapunta siya dito. Gusto ko na magkakilala kayong dalawa para mapalapit ka na sa kanya. Boyfriend ko siya. Anak kita at gusto ko na maging maayos kayo sa isa't isa, paliwanag ni Dina sa kanya. Pilit na tumango-tango si Angela pagkasabi ng mommy niya. Nag-sex na po ba kayong dalawa ng boyfriend mo na si Edward? Biglang tanong ni Angela sa mommy niya. Hindi niya malaman kung bakit bigla na lang naitanong niya iyon. Napaawang ang labi ng kanyang mommy sa tanong niyang iyon. Medyo nagtataka ito sa naging tanong na iyon sa kanya ni Angela. She should answer it. Huminga muna siya ng malalim bago inagot ang tanong na iyon. Hindi pa. Hindi pa namin ginagawa iyon Bakit mo ba ako tinatanong tungkol sa bagay na iyon, ha? Gusto mo na ba na mag-sex kami ni Edward na boyfriend ko? Hindi naman na ako mabubuntis niyan kahit gawin iyon namin, pero kailangan pa rin iyon, lalo na lalaki siya. May mga needs siya about yan, di ba? Alam mo yan, Angela, tanong tuloy ni Dina sa kanya kung bakit nagtatanong siya kung nag-sex na nga sila ng boyfriend niya na si Edward. Hindi pa naman nila ginagawa iyon Pero gagawin nila iyon soon. Nagkibit balikat si Angela sa harap ng mommy niya bago sumagot dito. Wala lang po. Gusto ko lang naman pong malaman, mahinang sagot niya sa mommy niya na hindi na rin naman na nag-usisa pa sa katanungan niyang iyon. Pinagpatuloy na lang nito ang ginagawa para makakain na sila ng dinner. Nagugutom na rin naman silang dalawa. Sapat na rin muna ang nalaman niya mula sa mommy niya. Pinagpatuloy muli niya ang pagtulong sa mommy niya sa paghahanda ng dinner nila. Kumain na sila ng dinner matapos yun. Tahimik lang sila habang kumakain. Wala naman silang kailangan na pag-usapan pa na tatagal ng ilang minuto. Sumunod na gabi ay nagulat na lang si Angela nang maabutan niya sa loob ng bahay nila si Edward kasama ang mommy niya. Pasado 9:00 na ng gabi nang dumating siya. Nasa sala ang dala habang nanonood ng palabas sa telebisyon. Magkahawak kamay nga ang dalawa. Napakunot noo kaagad siya pagkakita dito, ngunit naramdaman niya ang biglang pagbilis ng tibok ng puso niya nang makita niya ang gwapong si Edward. Sa kanya natuon ang atensyon ng dalawa pagkalapit niya dito. Nagmano muna si Angela sa mommy niya at mumiti naman siya kay Edward. Hindi pwedeng wala siyang gawin. Kahit hindi niya batiin ito ay okay lang basta nginisian lang niya. Hindi na ito mag-iisip ng negatibong bagay sa kanya. Nagabihan ka ngayon ng uwi, sabi ng mommy niya na si Dina sa kanya. Nakatayo lang siya sa harap ng dalawa habang kausap ito. Nakatingin sa kanyang mukha si Edward, kaya hindi maiwasan na makaramdam siya ng kaunting hiya dito. Kung makatingin pa naman ito sa kanya, ay para bang hinuhubaran siya. Wala siyang ideya kung bakit ganoon makatingin ang gwapong boyfriend ng mommy niya. Bago si Angela sumagot sa mommy niya ay lumunok muna siya ng sunod-sunod ng kanyang laway. Humugot rin siya ng malalim na buntong hininga. Sorry po kung nagabihan ako ngayon ng uwi. May tinapos pa po kasi ako sa opisina, sagot ni Angela sa mommy niya na may kasamang paghingi ng sorry.
Hindi na rin po kita natawagan kanina para sabihin na magagabihan ako ng uwi kasi may ginagawa pa po ako, eh. Sorry po talaga. Tumango-tango ang mommy niya pagkasabi niya dito. Naintindihan naman siya ng mommy niya, kaya hindi na siya nakatawag kanina para mag-imporma na gagabihin siya ng uwi. Dina sighed first and then speaks to her daughter slowly. Naintindihan naman ta sa sinabi mo. Hindi mo naman kailangan na humingi ng sorry sa akin, okay? Alam ko na kung bakit ngayon ka lang pakauwi. Ang mahalaga ngayon ay nakauwi ka na, Angela. Kumain ka na ba? Hindi pa po, eh. Salamat po sa pang-iintindi sa akin, mabilis na sagot ni Angela sa mommy niya. You're always welcome, Angela. Huwag mo nang isipin pa yon. Hindi naman ako galit, eh, sabi pa nito sa kanya. Angela shook her head and slowly opened her mouth to speak to her mom who is looking at her seriously. Kumain ka na po, esti kayong dalawa ni Edward. Tanong niya sa mommy niya na kahit nahihiya ay sinulyapan naman niya si Edward. Dina nods her head quickly and said, yes. Kumain na kaming dalawa ni Edward. Hindi ka na namin hinintay kasi nagugutom na kaming dalawa, eh. Naisip ko na baka mamaya ka pa darating. Ganoon po ba? Muling tumango pa sa kanya ang mommy niya. Wala naman pong problema kung kumain na po kayo. Mabuti na po yon na hindi niyo na ako hinintay na dumating para kumain at lalo na ngayon na kararating ko pa lang. Kakain na lang po ako mag-isa, paliwanag ni Angela sa mommy niya. Ah, okay. Kumain ka na lang pagkabihis mo, sabi ng mommy niya sa kanya. Tumango naman siya pagkasabi dito. Opo. Maiwan ko muna kayong dalawa. Aakyat muna po ako sa taas para magbihis ng damit, sabi ni Angela sa mommy niya na kaagad naman na nagsalita sa harap niya. May kasamang pagtango pa nga ito, Zero, sige. Magbihis ka na muna bago kumain. Nandito lang kaming dalawa ni Edward sa sala, tugon ng mommy niya sa kanya na nakangiti. Umiti rin si Angela dito kahit medyo nakakaramdam siya ng inis sa nakikita niya sa dalawa lalo na magkahawak kamay ang mga ito. Tumalikod na nga siya sa harap ng mommy niya at gwapong boyfriend nito na si Edward. Napabuntong hininga siya at umakyat sa hagdan pataas sa kwarto niya. Nagbihis naman kaagad si Angela pagkapasok niya sa loob ng kwarto niya, ngunit habang nagbibihis siya ay naalala niya ang mga tingin ni Edward sa kanya. She could feel something towards him, but she doesn't even know what it is. Hindi naman siya nagtagal doon sa loob ng kwarto niya. Bumaba naman na siya pagkabihis niya para kumain ng dinner. Tahimik lang siyang kumakain ng dinner, ngunit naririnig niya ang tawanan ng mommy niya at gwapong boyfriend nito na si Edward sa maisala. Napakunot noo muli siya at nakaramdam ng inis, wala na ang mommy niya at si Edward sa sala pagkatapos niyang kumain ng dinner. Sigurado siya na nasa kwarto na ito ng mommy niya. Habang naglalakad siya pabalik sa kwarto niya ay nakakarinig siya ng mga ungol mula sa kwarto ng mommy niya. Alam na niya kung ano nang ginagawa ng dalawa doon sa loob. Lumakas pa ang ungol na naririnig niya nang tumapat siya sa kwarto ng mommy niya. Tumigil muna siya sa paglalakad. Nakaramdam pa lalo siya ng inis sa naririnig niyang yon. Napansin niya na medyo nakaawang ang pinto ng kwarto ng mommy niya. Isa lang ang ibig sabihin nito at yun nga ay bukas ang kwarto ng mommy niya. Dahil curious siya sa ginagawa ng mommy niya at gwapong boyfriend nito na si Edward ay dahan-dahan na sinilip niya ang loob ng kwarto. Her heart is pounding so fast. Nanlaki ang mga mata ni Angela nang makita niya na hubot-hubad ang mommy niya at gwapong boyfriend nito. Nakakubabaw si Edward sa mommy niya. Kitang-kita iyon ni Angela dahil nakabukas ang ilaw sa loob ng kwarto nito. Uminit ang buong katawan niya sa nakikita niyang iyon, lalo na sa walang saplot na katawan ni Edward. Tanging likuran at pang-upo lang nito ang nakikita niya. Gumagalaw ito sa ibabaw ng mumanlya. Alam niya kung ano nang ginagawa nito sa loob. Patuloy pa rin ang pag-ungol ng mommy niya habang pinapaligaya siya ni Edward. Angela couldn't believe that the two are having sex now. Mismong nakita pa niya iyon. Hindi tama ang ginagawa niya, kaya umalis naman na siya. Mabilis siyang pumasok sa loob ng kwarto niya, ngunit hindi maalis sa isipan niya ang nakita niyang yon. Napamura pa siya. Hindi lang ang katawan niya ang nag-iinit kundi pati ang mukha niya. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit nagkakaganoon siya. Halo-halo ang nararamdaman niyang emosyon. Hindi siya natutuwa sa nakita niyang iyon.
She could feel that there's something wrong between her mom and her boyfriend. At dahil sa nakita niyang iyon ay hindi siya makatulog. Nakahiga na siya at pilit na ipinipikit ang mga mata upang makatulog, ngunit hindi pa rin siya makatulog. Ang tanging laman ng isipan niya ay ang kanyang nasaksihan kanina na pagsisex ng mommy niya at gwapong boyfriend nito na si Edward. Napapamura na naman tuloy siya. Bumangon siya sa kanyang kama at tumungo sa baba para uminom ng malamig na tubig. Wala na ang ingay na narinig niya kanina mula sa loob ng kwarto ng mommy niya. Tahimik na doon at sigurado siya na natutulog na ang dalawa matapos nilang mag-sex. Alauna na ng madaling araw nang makatulog siya. Wala naman siyang pasok kinabukasan dahil araw ng Sabado, pero maaga pa rin siyang gumising. Naabutan niya sa kusina na nagluluto ang mommy niya ng kanilang breakfast. Binati naman kaagad niya ito at binati rin siya ng magandang umaga nito. Naalala kaagad niya ang nasaksihan niya kagabi. Naisip niya rin si Edward. Nagtatanong ang isip niya kung nasaan ito ngayon. Nahihiya naman siyang tanungin ang mommy niya kung nasaan ito dahil baka kung ano pa ang isipin nito kapag nagtanong siya. Mom, tulungan na po kita sa pagluluto mo, sabi ni Angela sa mommy niya na masayang masaya. Siguro masaya ito dahil sa ginawa nila kagabi ni Edward. Nagpresenta si Angela na tulungan ang mommy niya sa pagluluto ng breakfast nila. Wag mo na akong tulungan pa, okay? Kaya ko naman to, sagot ng mommy niya sa kanya. Tumanggi ito sa kanya na tulungan niya ito sa pagluluto ng breakfast nila. Sigurado ka po, paniniguradong tanong niya sa mommy niya. Tumango ito at kaagad naman na nagsalita, Zero. Kaya ko na to, wag ka nang magpresenta pa na tulungan ako. Maliwanag ba yon sa iyo? Hindi naman na si Angela nagpumilit pa sa mommy niya. Sinunod na lang niya ito. Sige po, matipid na sagot niya sa mommy niya. Umalis na muna siya sa kusina. Hinayaan na muna niya ang mommy niya na magluto ng breakfast nila. Hinayaan na lang niya ito dahil yon ang gusto ng mommy niya. Wala siyang maisip na puntahan kundi lumabas muna siya sa bahay nila. Doon siya pumunta sa may garden ng mommy niya. Nanlaki muli ang mga mata niya pagkakita niya na nandoon si Edward na nakaupo sa isang upuan na gawa sa kahoy. Mag-isa lang ito doon at mukhang may malalim na lisik. Nahihiya siyang lumapit dito pero wala naman siyang ibang pupuntahan kung aalis siya. Babalik lang siya sa loob ng bahay nila, kalalabas pa lang niya. Dahan-dahan siyang naglalakad palapit sa kinaroroonan ni Edward. Habang lumalapit siya dito ay muli niyang naramdaman ang bilis ng pagtibok ng puso niya. Muli niyang naalala ang nasaksihan niya kagabi na hindi niya inaakalang masasaksihan niya. Lumingon si Edward sa mailikuran niya at si Angela nga ang nakita niya na naglalakad palapit sa kanya. Nagtama ang mga mata nilang dalawa. Mabilis na umiwas ng tingin si Angela sa kanya na ipinagtaka naman ni Edward sa kanya. Mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Angela. Mabilis na tumayo si Edward at hindi na inalis ang mga mata sa kanya. He's smiling at her. Hi! Good morning, mahinang pagbati nito sa kanya ng good morning pagkalapit niya sa kinaroroonan nito. Umiti naman siya sa harap ng gwapong si Edward. Hindi siya makatingin ng diretsyo dito at hindi niya malaman kung bakit. Nandyan ka pala, dagdag pa nitong sabi sa kanya. Good morning too, she greeted him in return. Edward accepted her greeting. He smiled at her again. Kanina ka pa nandito, tanong niya kay Edward na bago sumagot ito sa tanong niya ay nagpakawala muna ng malalim na buntong hininga. Think 30 minutes na akong nandito, sagot ni Edward sa kanya. Tumango-tango naman si Angela pagkasagot ni Edward sa kanya. Ganoon ba? Akala ko kasi ay wala ka na, umuwi ka na, sagot ni Angela sa kanya. Hindi pa naman Maupo ka muna. Mag-usap muna tayong dalawa, nakangising sagot ni Edward sa kanya. Angela bit her lips and said, nag-uusap na nga tayong dalawa, di ba? Ano pa ba ang ibang matatawag sa ginagawa natin na to, ha? She has a point naman sa sinabi niya pero ang ibig lang sabihin ni Edward ay mag-usap pa silang dalawa kaya pinapaupo niya ito sa kaharap na upuan na inuupuan niya kanina. Nakatayo pa rin naman siya. Hindi pa siya umuupo muli sa upuan na yon. Kaagad naman na nagsalita si Edward sa kanya para ipaliwanag ang ibig sabihin niya na mag-usap muna silang dalawa. Naintindihan naman na iyon ni Angela matapos magpaliwanag ni Edward sa kanya.
Maupo ka muna, please, sabi pa ni Edward sa kanya, kaya naman ay umupo na siya sa kaharap na upuan nito. Where is your mom, anyway? Nagluluto pa ba siya? Angela quickly nods her head and said, nagluluto pa rin siya ngayon. Gusto ko nga siyang tulungan pero tumanggi siya sa akin. Boyfriend ka niya, di ba? Dapat tinutulungan mo siya. Napangiwi si Edward matapos sabihin iyon ni Angela sa kanya. Napabuntong hininga siya muli bago nagsalita sa harap nito. Yee, I know that, but just like you, she didn't let me help her. Instead of helping her, I went here, sagot ni Edward sa kanya. Is that so? Mataray na pagkakasabi ni Angela sa kanya. Yes. Kung gusto mo para maniwala ka ay puntahan mo siya ngayon at tanungin mo about it, mukhang hindi ka naniniwala sa sinasabi ko sa'yo. Sagot ni Edward sa kanya at siya naman ngayon ang napangiwi. Hindi ko na kailangan na gawin yon, sabi niya kay Edward na nakataas ang dalawang mga kilay. Napangiti tuloy si Edward sa kanya. Bakit ko naman gagawin pa yon? At saka tinatanggap lang naman kita, Wala akong sinasabi sa'yo na hindi ako naniniwala sa'yo. Sa tingin mo ba ay hindi ako naniniwala sa iyo kung gagawin ko iyon, ha? Of course ay gagawin ko yon. You're wrong. Edward, mataray pa na sagot ni Angela, kay Edward na muling napangiwi pagkasabi niya. Edward gasped for air. Ibig mong sabihin sa sinabi mo ay naniniwala ka sa akin. So mali ako nang inaakala ko sa iyo, tanong ni Edward sa kanya bilang paninigurado nito. Mabilis naman na tumango si Angela pagkatanong ni Edward sa kanya. Naniniwala ako sa sinasabi mo, Edward. Diyan ka nagkakamali sa sinasabi mo, sarkastikong pagkasasabi ni Angela sa kanya. Akala mo siguro ay hindi tama ka sa sinasabi mo, Andrea. Akala ko kasi hindi ka naniniwala sa sinasabi ko sa'yo, Sorry kung nasabi ko yon sa iyo. Ang taray mo naman sa akin ngayon. Umagang-umaga ay tinatarayan mo naman ako, sagot ni Edward sa kanya na medyo nakangising nakatingin sa kanya. Wala munang naisagot si Angela kay Edward. Wala kasi siyang maisip na sasabihin dito matapos na magsalita ito sa kanya. Umiwas siya ng tingin sa gwapong si Edward. How old are you? Tanong ni Edward sa kanya makalipas ang ilang minuto na pananahimik nilang dalawa at saka lang muling tumingin si Angela sa kanya. 25 years old. How about you, ha? Walang emosyon na tanong ni Angela sa kanya. He smiled again. Magkaedad lang pala tayong dalawa, Angela. I'm 25 years old, too, nakangising sagot ni Edward sa kanya. Hindi na nagulat si Angela matapos niyang marinig ang edad ni Edward. Alam naman niya yon. I know, she said, have a question to you. What is it? Angela bit her lips and sighed deeply before she speaks to him again. Seryosong tinitigan siya ni Edward habang naghihintay ito sa itatanong niya. Ano ba ang nagustuhan mo sa mommy ko, ha? Alam mo naman siguro ang age gap niyong dalawa, di ba? More than 20 years ang age gap niyong dalawa. Ang daming pwede mong gawin na girlfriend mo, ngunit ang mommy ko pa ang niligawan mo, tanong ni Angela kay Edward na muling napabuntong hininga pagkatanong niya. Edward is expecting that question since from the start, kaya alam na niya ang isasagot niya. Wala naman ako sa age gap namin ng mommy mo. And you're right na more than 20 years ang age gap namin. I like your mom, sagot ni Edward sa kanya na hindi inaalis ang pagkakatitig sa mga mata niya. Talaga ba? Liyon lang ba ang dahilan kaya mo siya nagustuhan kahit more than 20 years ang gap ng mga edad niyong dalawa? Tanong pa ni Angela sa kanya. Edward nods quickly. Po. Mabait ang mommy mo kaya ko siya gusto, sagot pati Edward sa kanya, ngunit hindi siya kumbinsido sa sinasabi nito sa kanya. She could feel something na hindi niya magawa-gawang paniwalaan. Pakiramdam pa niya ay may ibang dahilan ito, kaya niligawan ang mommy niya. Ang naiisip niyang posibleng dahilan kaya niligawan nito ang mommy niya ay dahil sa pera. Pera ang habol nito sa mommy niya. Karamihan kasi sa mga nalalaman at naririnig niya na pumapatol sa matanda ay pera lang ang habol. Alam ni Angela na hindi tamang mag-isip ng ganoon, lalo na kung walang patunay ngunit yon ang naisip niya, Masisisi ba niya ang sarili niya kung ganoon ang naisip niya? Hindi naman siguro. Kahit ganoon ang nalisip niya at narinig niyang sagot ni Edward sa kanya, ay hindi niya pinahalata na may pagdududa siya dito.
Kailangan niyang pag-aralan ang bawat galaw nito. Bilang isang anak ay ayaw naman niyang may gawin itong hindi maganda sa mommy niya, lalo na kung pera lang ang habol nito. Ayaw niyang magtiwala dito ng buong buo. Kung ganoon nga ay ito lang ang masasabi ko sa'yo. Seryosong sagot ni Angela sa kanya. Umawang ang mga labi nito pagkasabi niya. Ano? Ano nang masasabi mo sa akin? Angela cleared her throat and sighed deeply. Wag na wag mong sasaktan ang mommy ko. Pag sinaktan mo siya ay ako ang makakabangga mo. Akala mo ba ay hindi kita kayang banggain, ha? Kaya ko. I have connections, tandaan mo yan. Huwag mong lokohin ang mommy ko, mahigpit na paalala ni Angela kay Edward na napangisi lang sa sinabi niya. May kasamang pananakot ang sinabi niya. Gusto lang niya natakutin ito dahil kung sakaling may binabalak itong masama sa mommy niya, lalo na sa kanilang dalawa, ay huwag na nitong ituloy. Hindi mo na kailangan na sabihan ako ng ganyan, Angela. Hindi ko gagawin iyon sa mommy mo, okay? Hindi ako ganoon na tao na may binabalak na hindi maganda, he reassured her. Kung may gagawin sana akong hindi maganda ay noon pa dapat. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano na hindi maganda towards me dahil wala akong intensyon na hindi maganda. Siguraduhin mo lang na totoo ang sinasabi mo sa harap ko, Edward, matigas na sagot ni Angela sa kanya. Totoo ang sinasabi ko sa'yo, Angela. I promise you that. Wala kang dapat na ipag-alala, okay? Mabuting tao ako, sagot pa ni Edward sa kanya. Lahat naman pwedeng sabihin na mabait sa una, kahit hindi naman talaga para lang makuha ang pakay nilang hindi maganda, di ba? Sabi pa ni Angela kay Edward na napatango-tango pagkasabi niya. Sumasang-ayon ako sa sinabi mo sa akin, Angela. May mga tao talagang ganoon pero hindi ako ganoon, okay? If the intention is good and pure and you should know that, sabi ni Edward sa kanya na nakangisi pa rin sa kanya. Lang porsyento ba ang pagmamahal mo para sa mommy ko, ha? Tanong pa ni Angela sa kanya. 100%, he said. Wait lang ha, bakit ganyan ang mga tinatanong mo sa akin, ha? Daig mo pa ang nag-i-interview sa isang TV show. Gusto ko lang naman na magtanong, Kaya ako nagtatanong sa'yo ay dahil gusto ko na may malaman. Hindi naman siguro ako magtatanong sa'yo kung wala akong gustong malaman, di ba? Sagot pa ni Angela sa kanya. Hanggang doon na muna ang pag-uusap nilang dalawa dahil tinawag na sila ni Dina. Tapos na itong magluto ng kanilang breakfast. Pumasok naman kaagad silang dalawa sa loob. Pinaunang maglakad ni Edward si Angela. Nakasunod lang siya dito. Tahimik lang silang tatlo na kumakain ng breakfast. Makalipas ang ilang minuto ay binasag na ni Dina ang katahimikan na namamagitan sa kanilang tatlo. Mukhang seriso ang pinag-uusapan niyong dalawa doon sa labas kanina, ha? Wika niya sa dalawa na sina Angela na anak niya at Edward na boyfriend niya. Nagkatitigan muna sina Angela at Edward. Hindi naman po masyado, mahinang sagot ni Angela sa mommy niya. Akala ko po ay umuwi na siya ngunit nandoon lang pala sa labas. Dina smiled at her and slowly opened her mouth to speak to her daughter Angela. Mamaya pa yan si Edward na boyfriend ko uwi Hindi ko naman siya pauwiin sa kanila na hindi pa kumakain ng breakfast. Kung uwi na nga siya ay kumain na muna siya ng breakfast, sagot ni Dina kay Angela. Sinulyapan naman niya ang boyfriend niya na si Edward na tahimik lang. Ninisian pa nga niya ito. Tumango naman si Angela pagkasabi ng mommy niya. Akala ko lang po kasi dahil hindi ko naman siya nakikita kanina pagkagising ko kaya akala ko ay umuwi na talaga siya, ngunit hindi pa pala, sagot ni Angela kay Dina na mommy niya na nakangiwi. Akala mo lang yon, Angela, nakangising tugon nito sa kanya. Baka nga dito ko na siya patirahin sa bahay natin yan Namilog ang dalawang mga mata ni Angela nang marinig niya ang sinabing iyon ng mommy niya na baka patirahin na niya sa bahay nila si Edward. Hapon na nga nang umuwi si Edward. Uwi na sana ito pagkakain nila ng breakfast, ngunit hindi ito pinigilan ni Dina. Mom, gusto mo po ba talaga siya na dito na tumira sa bahay natin? Nakangusong tanong ni Angela sa mommy niya nang makaalis na si Edward. Silang dalawa na lang ang magkasama sa loob ng bahay nila. Nagpakawala muna ng malalim na buntong hininga ang mommy niya bago sumagot sa tanong niyang yon. She licked her lips. Naman, gusto ko. Bakit naman ga hindi, diba? Wala namang masama Tayo lang dalawa ang nakatira dito sa bahay natin.
Malaki naman ang bahay natin at magkasintahan naman kaming dalawa. Boyfriend ko siya at kung iisipin ay pwede na siyang tumira dito sa bahay natin. Bakit mo ba ako tinatanong, ha? Ayaw mo ba na tumira siya dito sa bahay natin, ha? Paliwanag ng mommy niya sa kanya na may kasamang tanong kung ayaw ba niyang tumira sa bahay nila si Edward. She sighed deeply before she speaks to her mom who is waiting for her answer. Mom, hindi naman po sa ayaw ko, Gusto ko lang po na tanungin ka kaya ako nagtatanong sa'yo kung gusto mo ba talagang tumira siya dito sa atin. Bahala ka po kung patitirahin mo po siya dito sa bahay natin. Ang sa akin lang po ay nakakahiya naman sa pamilya niya kung patitirahin mo na siya dito sa atin yan. Ano po ang iisipin o sasabihin ng pamilya niya kapag nalaman nila na titira siya sa atin? Wala po ba siyang pamilya, ha? Mabuti kung wala siyang pamilya ay walang masasabi na kung ano sa atin tapos sa kanya. Nakangusong sagot ni Angela sa mommy niya. Angela, naiintindihan kita sa sinasabi mo na yon sa akin. Gusto ko lang sabihin sa iyo na wala naman siyang pamilya, sagot ng mommy niya na si Dina sa kanya. Ha? Wala pong pamilya siya, nakakunot ang noo na tanong ni Angela sa kanya. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay wala siyang pamilya dito sa Maynila dahil nandoon sa probinsya ang pamilya niya. Siya lang ang mag-isa dito sa Maynila, paliwanag ni Dina kay Angela. Talaga po? Ang ibig mo pong sabihin ay nasa probinsya ang pamilya niya at siya lang ang nandito sa Maynila. Paniniguradong tanong ni Angela sa mommy niya na mabilis naman na tumango sa harap niya. Nasa probinsya ang pamilya niya. Siya lang naman ang nandito sa Maynila, kaya walang problema kung dito na natin siya patitirahin sa bahay natin. Hindi naman malalaman ng pamilya niya sa probinsya na dito na siya tumitira sa atin, Malalaman lang iyan ng pamilya niya kung magsasabi siya, paliwanag pa ni Dina sa anak niyang si Angela. Ganoon po ba? Ang akala ko pa naman ay may pamilya siya dito sa Maynila, ngunit nasa probinsya pala lahat at tanging siya lang ang nandito ngayon sa Maynila, sabi ni Angela sa mommy niya. Saan po ba siya nakatira ngayon? Sa isang apartment siya nakatira ngayon, nakangising sagot ng mommy niya sa kanya, ayaw naman niyang magkondo unit dahil mahal ang bayad. Hindi naman gaanong kalakal ang kinikita niya sa pagiging isang call center niya, hindi kagaya ng iba na malalaki talaga pero sapat naman sa kanya ang sinasahod niya. Nakakapagpadala rin siya sa mga magulang niya ng pera kung kailangan nito sa tumango-tango naman si Angela, pagkapaliwanag ng mommy niya sa kanya. Marami na ring nalalaman ang mommy niya tungkol kay Edward. Boyfriend niya ito kaya marami siyang nalalaman tungkol dito. Hindi naman si Angela nagtataka pa kung bakit maraming nalalaman ang mommy niya kay Edward. Dahil sa sinasabi nito sa kanya ang ibang tungkol kay Edward ay nalalaman na rin niya iyon. Lang segundo muna ang lumipas bago nagawang magsalita ni Angela sa mommy niya. She took deep breath first and then speaks, bahala ka po kung anong desisyon mo, mommy. Ayaw naman po kitang pigilan o pangunahan sa gusto mong mangyari Bahala ka po kung patitirahin mo siya dito sa bahay natin. Yun na lang ang nasabi ni Angela sa mommy niya. Hindi na siya nagsabi pa ng kung ano-ano dito. Kinagabihan ay nagkita silang dalawa ng kaibigan niya na si Jenna sa isang restaurant para kumain ng dinner. Niyaya kasi siya nito na kumain ng dinner, kaya pumayag naman siya. Wala naman siyang gagawin. Ang mommy niya ay may kasamang mga kaibigan rin nito na kakain ng dinner. Siya lang ang mag-isang maiiwan doon sa bahay nila kung hindi siya pumayag sa kaibigan niya na si Jenna na kumain sila ng dinner sa isang restaurant na madalas nilang kinakainan. Where's your mom? Baka magtampo yun sa iyo dahil hindi mo siya niyayang kumain ng dinner ngayon kasama natin. Di ba sabi ko sa iyo na kung pwede ay yayain mo si Tita Dina para hindi magtampo sa iyo? Tanong ni Jenna sa kanya habang kumakain sila. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain nila ng kanilang dinner na dalawa. Hindi naman magtatampo yon sa akin si mommy dahil may dinner rin siya kasama ang mga kaibahan niya ngayong gabi, sagot ni Angela kay Jenna. Talaga ba, ha? May kasama siyang kumain ng dinner ngayon, kundi ang mga kaibigan niya, tugon pa ni Angela sa kaibigan niya na si Jenna na nakangiwi. Okay. Now I know. Pero niyaya mo ba siya kanina? Tanong pa sa kanya ni Jenna. Hindi naman na Hindi ko naman na siya niyaya pa dahil nalaman ko rin na magdi-dinner rin pala sila ng mga kaibigan niya. Wala namang problema na hindi ko na siya niyaya pa
Kung magdi-dinner rin sila ng mga kaibigan niya, magdi-dinner rin naman tayong dalawa. Wala na naman tao sa bahay namin. Well, palagi naman walang tao sa bahay namin kapag umaga dahil may mga trabaho, Tuwing gabi lang nagkakaroon ng tao sa amin, sabi ni Angela kay Jenna na napatango pagkasabi iya. Ganoon talaga kapag lahat kayo may trabaho sa umaga, kapag gabi lang nagkakaroon ng tao sa loob ng bahay. Matagal pa naman mag-retired ang mommy mo sa serbisyo. Bakit mga kaibigan niya ang kasama niya ngayon na mag-dinner? Di ba may boyfriend siya? Bakit hindi niya iyon kasama, ha? Pang-usisang tanong ni Jenna kay Angela na napakagatlabi matapos marinig ang mga katanungan na iyon. Angela shrugged her shoulders and said, hindi ko alam sa kanila. Mga kaibigan naman niya iyon, Iba naman kapag kasama niya ang mga iyon kaysa sa boyfriend niya na kaedad lang nating dalawa. Kahit hindi sila mag-dinner ngayong gabi na magkasama ay wala namang problema dahil doon naman natulog kagabi si Edward na boyfriend niya. Seryoso? Sa bahay niyo natulog kagabi si Edward? Tanong pa ni Jenna sa kanya. Zero. Doon niya sa bahay. Doon siya pinatulog ni mommy sa bahay namin, nakangusong sagot ni Angela sa kaibigan niya. Ibig sabihin ay magkatabing matulog ang mommy mo at si Edward na boyfriend niya kagabi. Muling tumango si Angela sa harap ng kaibigan niya. Doon si Edward natulog sa kwarto ni mommy kagabi, sabi niya kay Jenna. Naalala tuloy ni Angela ang nasaksihan niya kagabi na pagsisex ng mommy niya at ni Edward kagabi. Napapamura tuloy siya sa isip niya. Kung doon nga sa kwarto ng mommy mo natulog si Edward ay posibleng ano, ha? Napakunot noo si Angela kay Jenna. Posibleng nag-sex sila kagabi. Posible, di ba? Tugon pa nito sa kanya. Pinagpawisan ng malamig si Angela sa sinabing iyon Jenna sa kanya. Tama nga ito sa sinabi sa kanya na posibleng nag-sex ang dalawa dahil mismong nakita niya iyon kagabi. Wala naman siyang balak na sabihin ang nakita niya kagabi kay Jenna na kaibigan niya. Huminga muna siya ng malalim at saka nagsalita. Wala naman tayong magawa kung nag-sex nga silang dalawa kagabi. Silang dalawa naman yun. Hindi naman natin sila mapipigilan. Hindi naman na mabubuntis ang mommy ko niyan Sa bagay ay may tama ka naman sa sinabi mo. Wala naman tayong magagawa kung ginawa nilang dalawa yon. Magkasintahan naman silang dalawa at saka hindi naman na sila bata pa lalo na ang mommy mo. Posibleng nag-sex nga silang dalawa niyan kagabi. Hindi pwedeng hindi lalo na bata pa tong boyfriend ng mommy mo na ang pangalan ay Edward. Talagang hindi siya aayaw sa ganyan na bagay. Lalaki pa naman siya, sabi ni Jenna sa kanya. Tumango na lang si Angela pagkasabi nito sa kanya. Hindi na siya nagsabi pa ng kung ano-ano tungkol sa bagay na yon. Muling naalala na naman tuloy niya yon na nasaksihan niya kagabi dahil sa pinag-uusapan nilang dalawa ni Jenna. Kinausap nga ng mommy ni Angela si Edward tungkol sa nais nitong mangyari na sa bahay na nila ito tumira total boyfriend naman silang dalawa. Pumayag naman si Edward sa kagustuhan na yon ni Dina na doon na siya tumira. Pabor naman nga siya dito. Kaagad naman na pinaalam ni Dina kay Angela yon sumunod na araw. Sinabi niya yon habang kumakain sila ng breakfast. Siningit yon ng mommy niya sa kanilang usapan na dalawa. Angela wasn't surprised as she heard it from her mom because she's expecting that he'll move at their house soon. Talaga po ba, mommy? Sinabi mo na yon sa kanya, ha? Nakaawang ang mga labi na tanong ni Angela sa mommy niya na napansin niya na aabot hanggang tainga na naman ang mga ngiti. Her mom shakes her head and said quickly, yes. Sinabihan ko na siya tungkol sa bagay na yon. Wala naman sa kanyang problema kung dito na nga siya tumira sa bahay natin. Pumayag naman siya sa sinabi ko na yon sa kanya na dito na siya tumira sa atin. Wala naman siyang kasamang kapamilya dito sa Maynila Lahat ay nasa probinsya kaya wala namang problema yon. Mariing tumango naman si Angela pagkasabi ng mommy niya sa kanya. Ah, ganoon po ba? Kailan ba siya lilipat dito sa bahay natin? Di ba po sa apartment siya nakatira? Tanong pa ni Angela sa mommy niya na humugot muna ng malalim na buntong hininga bago nagsalita sa kanya. Sa apartment nga siya nakatira. Sabi niya sa akin ay baka next week ay dito na siya umuwi sa atin pero bukas raw ay dadalhin na niya ang ibang gamit niya dito sa bahay natin. Kaunti lang naman ang mga gamit niya
Pinapapunta ko kasi siya bukas na hapon, paliwanag ni Dina kay Angela na Angela nodded immediately. Wala po ba kayong pasok bukas na hapon kaya pinapapunta mo siya dito sa atin, ha? Hindi ba kayo papasok bukas? Usisa ni Angela sa mommy niya. May pasok kami bukas. Hindi pwede nang wala eh. Hindi naman holiday at hindi pa weekend. Kaso nga lang ay hindi na ako papasok sa hapon. Magha-half day lang ako bukas. Kaya nandito ako sa bahay na hapon pagpunta niya, paliwanag ni Dina kay Angela. Tumango-tango naman si Angela pagkarinig sa sinabi ng mommy niya. Magha-half day lang ito bukas sa trabaho niya para lang makasama ang boyfriend nito na mas bata pa sa kanya. Hindi niya nagugustuhan ang naririnig niyang iyon, ngunit wala naman siyang magagawa kundi hayaan ang mommy niya. Sino ba naman siya para pigilan ang kagustuhan nito? Ah, okay po. Tinatanong lang naman po kita, sabi pa niya. Kung dito na po siya titira sa bahay natin ay saan po ba siya matutulog? Doon ba siya sa bakanting kwarto kung saan tinutulugan ng mga bisita natin? Sa mga tanong niya ay parabang naiinis ng kaunti sa kanya ang mommy niya, ngunit sinasagot pa rin ito ang mga katanungan niya, lalo na ang tanong niya kung saan matutulog si Edward na boyfriend nga nito. Kailangan mo pa bang tanungin yan sa akin, Angela? Seryosong tanong rin ng mommy niya sa kanya na nakataas ng kaunti ang kaliwang kilay nito sa harap niya. Tumango naman si Angela sa naging sagot na iyon ng mommy niya sa kanya. Opo, mommy. Gusto ko lang po malaman. Gusto ko lang naman po maliwanagan kung saan siya matutulog kaya po ako nagtatanong sa'yo. Wala naman po sigurong masama sa magtanong, di ba? Sagot naman nga ni Angela sa mommy niya. Her mom gave her a quick nod and said, Tama ka naman sa sinabi mo, Angela. Wala naman niyang masama na magtanong ka, You have to answer in the question, Mommy, she said slowly. What is it again, Angela? Tanong nito sa kanya. Angela sighed deeply and bit her lips. Inulit naman nga ni Angela ang tanong niya kay Dina na mommy niya kung saan matutulog si Edward kapag nakalipat na sa bahay nila dahil yon ang gusto ng mommy niya. Of course naman ay sa kwarto ko. Doon siya matutulog, hindi naman pwedeng sa labas. Boyfriend ko na siya, di ba? Baka nakakalimutan mo na partner ko siya at walang masama na matulog kami na magkatabi. Alam mo yan, Angela. Naintindihan mo rin naman yan kaya huwag ka nang magtaka pa. Liyon din naman ang gagawin mo kapag may boyfriend o partner ka na. You all sleep together. Walang masama doon. I'm telling you, Angela, sagot ng mommy niya sa kanya na seryoso pa rin ang mukha na nakaharap sa kanya. Alam ko naman po yon, Mom. Nagtatanong lang naman po ako sa'yo, At wala rin pong masama sa pagtatanong, di ba? Now I know, mabilis naman na sagot ni Angela sa mommy niya. Yeah, you're right. Walang masama sa pagtatanong. Nasagot ko na ang tanong mo. Are you happy now? Sagot ni Dina sa kanya. Angela sighed deeply again before she speaks to her mom. Boy need to feel happy because of your answer, Mom, mahinang tanong niya sa mommy niya. Dina shrugged her shoulders and said, I don't know. I can't answer that. Maybe you're the only one who can answer that. Napakunot noo tuloy si Angela sa naging sagot ng mommy niya sa kanya. Mom, wala naman pong rason para maging happy ako sa naisagot mo pong iyon sa akin. It's in my question and you answered it, but I think there's no reason for me to be happy unless it's an achievement or whatsoever. There's no emotion I could feel with that, sagot ni Angela sa kanya. Napangiwi ang mommy niya na si Dina pagkasagot niya dito. Hindi nakasagot si Dina matapos sabihin yon ng anak niya. Tumahimik siya ng ilang minuto. Si Angela muli ang nagsalita, may tanong pa po ako sa'yo, mommy. Expected naman na ni Angela, kung hindi sumagot pa ang mommy niya sa itatanong niya dito, pero kung sumagot pa ito ay walang problema. Mas better nga na sumagot ito sa itatanong niya dito. Her mom sighed heavily and slowly opened her mouth to speak to her daughter Angela. Ano iyon? Hindi pa ba natatapos ang mga katanungan mo sa akin? Tanong ng mommy niya sa kanya. I think it's the last as of this day. She said slowly. Muling humugot ng malalim na buntong hininga ang mommy niya bago muling nagsalita sa harap niya. Ano iyon? Itanong mo na sa akin hanggat nasa mood pa akong sumagot sa mga katanungan na binabato mo sa akin, Angela, sabi ni Dina kay Angela.
Nag-sex na po ba kayong dalawa ni Edward? Tanong nga niya kay Dina na mommy niya. Kahit nakita niya ang pagsisex ng dalawa noong isang gabi, ay tinanong pa rin niya ang mommy niya tungkol sa bagay na yon. Gusto lang niya na marinig mula sa bibig ng mommy niya na nagsisex na nga ang dalawa. Namilog ang dalawang mga mata ng mommy niya sa tanungan niyang iyon dito. Oh what? Tinatanong mo ako kung nagsisex na nga kaming dalawa ni Edward na boyfriend ko. Paniniguradong tanong pa ng mommy niya sa kanya na kaagad naman niyang tinanguan. Opo, mahinang usal niya sa harap ng mommy niya. Nag-sex na nga kaming dalawa ng boyfriend ko na si Edward. Wala namang problema doon dahil magkasintahan naman kaming dalawa Mahal naman namin ang isa't isa. Hindi naman na kami mga bata, di ba? Sagot nga ni Dina sa kanya. Hindi nga nagsinungaling kay Angela ang mommy niya. Sinabi nito ang katotohanan na nagsisex nga silang dalawa ni Edward. Wala naman pong problema kung ginagawa niyong dalawa yon. Tinatanong ko lang naman po, malumanay na sagot ni Angela sa mommy niya. Kahit mag-sex kami ay hindi naman na ako magkaanak pa, menopause na ang mommy mo. Hindi naman pwedeng hindi namin gawin yon, lalo na mas bata pa sa akin ang boyfriend ko na si Edward at nasa ganoong edad na mapupusok pa talaga sila, Dahil mahal ko siya ay pinagbibigyan ko siya. Gusto ko rin naman yon Sa ginagawa namin na iyon ay naipapakita ko pa sa kanya kung gaano ko talaga siya kamahal. Sabi pa ni Dina sa kanya na para bang ininggit siya. Napangiwi naman si Angela pagkasabi ng mommy niya. Ah, ganoon po ba? Sagot pa ni Angela sa mommy niya na mabilis naman na tumango sa kanya. Mahal na mahal ko siya at lahat ng gusto niya ay ibibigay ko sa kanya, Angela. Ganoon naman ang pagmamahal, di ba? You'll do everything for someone you loved, sabi pa nito sa kanya. I know that, Mom. Alam mo naman po na bata pa siya at may edad ka na po. Hindi kaya iwan kanya pagdating ng oras kung saan gusto na niyang magkaroon ng anak. Alam naman po natin na hindi ka na po magkakaanak, di ba? Sabi pa ni Angela sa mommy niya. Bumuntong hininga muli si Dina sa sinabing iyon ng anak niya. Huwag kang mag-alala dahil hindi yun mangyayari, okay? Sapat na ako sa kanya, kaya hindi na siya maghahanap pa ng kung ano pa. I trusted him, and you don't have to worry, okay? Hindi niya ako ilwan, Angela. Hindi iyon mangyayari. May mga nangyayaring ganoon pero hindi iyon mangyayari sa aming dalawa ng boyfriend ko, paliwanag na sagot ni Dina kay Angela. Kampanteng-kampante ang mommy niya na hindi siya iwan ng boyfriend niya na si Edward. Hindi na si Angela nagsalita pa ng kung ano-ano. Kung iyon ang sinabi ng mommy niya ay hindi na niya sasalungatin pa yon dahil baka magalit pa ito sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay nalaman na niya ang nais niyang malaman. Pinagpatuloy na lang nila ang pagkain ng breakfast. Papasok pa naman sila sa kani-kanilang trabaho. Sinabihan na ni mommy ang boyfriend niya na sa bahay na ito tumirad. Panimulang sabi ni Angela kay Jenna na kaibigan niya. Kasalukuyan silang kumakain ng lunch. Tumigil muna si Jenna sa pagkain at saka nagsalita sa kaibigan niya. Talaga ba? Seryoso ka? Sinabihan na ng mommy mo na doon na siya titira sa bahay niyo, paniniguradong tanong pa nito sa kanya. Mabagal naman na tumango si Angela sa katanungan na iyon ng kaibigan niya na si Jenna sa kanya at saka nagsalita. Seryoso ako sa sinasabi ko sa'yo. Sinabi na nga niya sa boyfriend niya na si Edward. Napanguso si Jenna pagkasabi niya. Wala naman rin siyang magagawa dahil yon ang gusto ng mommy ng kaibigan niya na si Angela. Pumayag naman ba ang boyfriend ng mommy mo na doon tumira sa bahay niyo? Tanong ni Jenna sa kanya. Pumayag naman nga ito Wala naman siyang kapamilya na nandito sa Maynila kaya walang problema. Lahat ng mga kamag-anak niya ay nasa probinsya at tanging siya lang naman ang nandito sa Maynila. Hindi naman malalaman ng mga kapamilya o kamag-anak niya sa Maynila na sa bahay na nga siya titira unless magsabi siya. Sa apartment lang naman si Edward nakatira, nakangusong sagot ni Angela sa kaibigan niya. Tumango-tango naman ito pagkasabi sa kanya. So lumipat na ba siya sa bahay niyo? Tanong pa ni Jenna sa kanya. Hindi pa. Sisimulan pa lang niya na hahakutin o dadalhin ang mga gamit niya sa bahay namin. Sabi ni mommy ay next week ito tuluyan na titira sa aming bahay. Wala akong magagawa dahil yon ang gusto ng mommy ko. Ayaw ko naman napigilan siya dahil baka magalit pa siya sa akin, di ba?
Tama naman siya sa sinasabi niya na wala namang problema iyon dahil mahal naman raw nila ang isa't isa. Sino ba naman tayo para pigilan sila sa kaligayahan nilang dalawa kung tunay nga silang nagmamahalan, di ba? Sabi pa sa akin ni Mommy ay doon rin sa kakwarto niya matutulog ang boyfriend niya na si Edward. Kwento ni Angela sa kaibigan niya na kaagad naman na nakareact sa kanya. Talaga? Sinabi niya yon sa iyo, untag pa nito sa kanya na mabilis naman na sinundan niya ng pagtango. Sinabi niya ton sa akin dahil tinanong ko siya tungkol sa bagay na iyon at yun nga ang sagot niya sa kwarto rin niya matutulog si Edward. Wala naman raw masama o problema dahil magkasintahan naman sila at nagmamahalan sa isa't isa. Well, tama naman ang mommy ko sa sinabi niyang iyon na wala naman niyang problema doon. Kwento pa ni Angela kay Jenna na tahimik lang na nakikinig sa kanya. Nagpakawala muna ng malalim na buntong hininga si Jenna bago sumagot sa kanya. Tama ka nga naman sa sinabi mo. Hayaan na lang natin ang mommy mo kung iyon ang gusto niya. Maybe we could be happy for her na lang, di ba? Kaligayahan naman niya iyon. Kung ikaw naman siguro ang nasa sitwasyon niya ay ganoon rin naman gagawin mo. Sino ba nang ayaw na makasama ang taong mahal sa pagtulog? Di ba lahat naman ay gusto na ganoon? Kahit ako ay ganoon rin ang gusto ko na makasama ko hanggang sa pagtulog gabi-gabi ang taong mahal ko. Maging masaya na lang tayo para sa kanila. Intindihin na lang natin ang mommy mo total yun naman ang kaligayahan niya, sabi ni Jenna sa kanya. Napangiwi si Angela sa sinabing yon ng kaibigan niya. Deep inside ay hindi niya gusto ang mga iyon, lalo na ang isipin na araw-araw nang magkasama ang mommy niya at gwapong boyfriend nito na makikita niya. Ang sumunod na ginawa ni Angela ay tumango sa harap ng kaibigan niya. Hindi na siya nagpakita ng hindi pagkagusto sa nais ng mommy niya. Nagkunwari na lang siya na hahayaan na lang niya yon. Hindi na rin siya nagsalita pa. Pinagpatuloy na lang nila ang pagkain nila ng lunch. Sumunod na araw ay expected na ni Angela na maabutan niya ang mommy niya kasama si Edward na boyfriend dito sa bahay nila pagka-uwi niya. Kung wala ngang lakad ang kaibigan niya na si Jenna ay yayain niya muna ito na mamasyal pagkatapos ng trabaho nila at umuwi sa bahay nila na gabi na. Maiinis na naman siya sa makikita niya pag-uwi niya. Walang choice kundi ay ang umuwi na lang sa bahay nila ng maaga pagkatapos ng trabaho niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng bahay nila pagkarating niya, ngunit nakakabinging katahimikan ang bumungad sa kanya sa loob. Napakunot noo-noo siya. Nasaan kaya sila? Mahinang tanong niya sa sarili niya pagkapasok ni inilibot niya ang kanyang buong paningin sa maisala, ngunit wala siyang nakikita kahit anino ng mommy niya at boyfriend nito. Ang ginawa niya ay umakyat na lang siya ng hagdan para tumungo sa kwarto niya para magbihis ng damit. Naisip niya na baka lumabas ang mommy niya kasama ang boyfriend nito na si Edward. Nang malapit na siya sa tapat ng kwarto ng mommy niya ay nakarinig na naman siya ng ungol mula doon. Alam na niya kung ano nang ibig sabihin kaya naririnig niya yon. Napamura na naman tuloy siya sa inis sa narinig niyang yon. Tumigil siya sa paglalakad sa may tapat ng kwarto ng mommy niya. Naririnig niya ang ungol ng mommy niya. Ang aga-aga pa, yan kaagad ang inaatupag niyo. Napapakamot sa ulo na bulong ni Angela sa sarili niya. Napansin niya na nakabukas ang pinto ng kwarto ng mommy niya. Kagaya iyon noong isang gabi na nakita niya ang ginagawa ng dalawa. Dahil na naman siya kuryosidad at hindi malaman na nararamdaman niya, kaya ay dahan-dahan niya na sinilip ang loob. Nakita niya doon sa loob ng kwarto ang dalawa na nagsisex na naman. Napamra muli si Angela sa nakikita niya. Kitang-kita na naman ni Angela ang magandang katawan ni Edward, lalo na ang malalapad na dibdib nito. He's facing the door as he thrust so hard inside her. Nakapikit ang mga mata nito. Sigurado si Angela na enjoy silang dalawa sa ginagawa nila, lalo na si Edward. Napapakagat pa nga ito ng kanyang labi. Nararamdaman niya tuloy ang pag-init ng kanyang katawan sa nakikita niyang iyon. Napamura pa siya muli. Sa takot niya na baka may magawa siya na ikagulat ng dalawa ay umalis na lang siya doon. Daldali siyang pumasok sa loob ng kwarto niya at nagbihis. Habang nagbibihis ay muli na naman niyang naisip ang kanyang nakita minutes ago. Napamura na naman siya. Nakakainis. Bakit palagi na lang nilang hindi sinasarado ang kwarto nila? Kung iba siguro ang kasama nila sa bahay, ay baka gawa na ng masama ang ginagawa nilang yon, reklamo niya habang nakaharap siya sa salamin.
Nararamdaman pa rin niya ang pag-iinit ng kanyang katawan, lalo na ang magkabila ang pisngi niya na namumula. After 30 minutes ay bumaba siya sa kusina. Wala na ang naririnig niya na ungol mula sa loob ng kwarto ng mommy niya. Mabuti naman nga ay wala na yon, kaya hindi na siya napamura pa. May niluto nang ang dinner nila ang mommy niya. Sigurado siya na hindi pa kumakain ang dalawa dahil wala pang bawas ang pagkain. Uminom muna siya ng malamig na tubig. Pinipilit niyang alisin sa isip niya ang nakita niya kanina, ngunit hindi iyon maalis sa isipan niya. Umupo muna siya ng ilang minuto sa upuan na nandoon. Habang naghihintay siya sa mommy niya at boyfriend nito na bumabangon mula sa taas, ay nagsimula na siyang maglagay ng mga pagkain sa mesa after few minutes. She's 100% sure that they'll go downstairs in a few minutes. Hindi nga siya nagkamali sa inaasahan niya dahil lang malapit na siya matapos sa paglalagay ng mga pagkain at pinggan sa mesa ay dumating na nga ang dalawa mula sa taas. Nandito ka na pala, Angela. Akala ako ay wala ka pa, sabi ng mommy niya sa kanya na nakangiti. Masayang-masaya na naman ito. Nasa likuran lang nito si Edward na boyfriend nga niya na tahimik lang. Sa mommy lang niya si Angela nakatingin at hindi kay Edward. Hindi niya ito binati o tinapunan ng tingin kahit alam nito na nasa likuran siya ng mommy niya. Umiti naman si Angela sa mommy niya na para bang wala na naman siyang nakita kanina. Kailangan niya na umakto na wala lang siyang nakita kanina. Opo, mommy. Nandito na po ako. Habang naghihintay ako sa inyo ay naisipan ko na maglagay na ng mga pagkain sa mesa para kapag dumating na po kayo ay kakain na lang tayo. Nagluto ka na po pala dinner natin. Akala ko pa nga ay hindi pa, sagot ni Angela sa mommy niya. Mabuti naman na ginawa mo na iyon. Actually, kanina pa ako nakapagluto, sabi ng mommy niya sa kanya. Pero mainit pa rin naman ang mga pagkain na niluto ko for our dinner. Dinamihan ko na ang niluto ko kasi alam mo naman na nandito ang baby boy ko. She gave her mom a fake smile. Napipilitan rin siyang tumango dito. Kailangan niyang umakto na wala lang para hindi siya mahalata nito na may nakita na naman siya kanina. Hindi pa rin tinatapunan ang tingin ni Angela si Edward, kaya naman ay nagtataka na ito. Tahimik lang siya ngunit maraming naglalaro sa isipan niya. May gusto siyang sabihin kay Angela na silang dalawa lamang dapat ang makakarinig at wala nang iba pa. Mukhang ang sasarap na naman po ng niluto mo ngayon, mommy, sabi pa ni Angela sa mommy niya. Of course naman. Basta para sa baby boy ko ay palaging masarap. Palagi rin niyang pinapalasap ako ng kakaibang sarap, sabi nito at tumawa. Napangiwi si Angela sa sinabing iyon ng mommy niya. Ang ginawa niya ay iniba na lang ang usapan nila. Niyaya na niyang kumain ito. Tahimik lang silang tatlo na kumakain ng dinner. Hindi pa rin tinatapunan ng tingin ni Angela si Edward na panay ang tingin sa kanya. Napapansin naman ni Angela iyon ngunit hinahayaan lang niya. Patuloy lang siya sa pagkain ng dinner. Hindi naman gaano karami ang kinain niya. Sakto lang naman. Nang matapos silang kumain ay nagpresenta siya sa mommy niya na siya na lang ang magliligpit at maghugas ng kinainan nila. Pumayag naman ang mommy niya na siya ang gumawa ng bagay na yon. Pabor naman nga yon sa kanya. Nagpaalam na muna si Dina na tataas muna siya para tumungo sa kwarto niya. Naiwan doon sa baba si Edward niya na susunod naman raw sa kanya. Naiwan doon sa baba sina Angela at Edward. Nagsisimula na nga si Angela na magligpit ng mga pinagkainan nila. Hugasan naman na niya ang mga yon. Tahimik lang silang dalawa doon. Panay ang buntong hininga ni Edward habang pinagmamasdan si Angela na ginagawa ang trabahong iyon na siya naman ang nagpresenta sa mommy niya. Hinahayaan lang siya ni Angela kung nakatayo lang siya doon. Tahimik lang ito. Hindi naman siya pinapansin nito. Maya-maya ay ibinuka na ni Edward ang kanyang bibig. Hay na siya makatiis pa na hindi magsalita kay Angela. Kanina pa siya maraming gusto na sabihin o tanungin dito. Silang dalawa lang naman ang magkasama sa baba habang si Dina ay nasa kwarto na nito. Ayaw naman niya na sayangin ang oras na yon. He cleared his throat first before he speaks to her. Tulungan na kita sa ginagawa mo, pagpepresenta rin ni Edward kay Angela na tinapunan tuloy siya ng nakakunot noon na tingin. Saka lang ito tumingin sa kanya. Tumigil muna ito sa ginagawa niya para humarap kay Edward. Her heart starts beating faster when she looked at his handsome face.
Before she speaks to him, she took a very deep breath and rolled her eyes. Wag na, salamat na lang sa'yo, sagot ni Angela kay Edward na mabilis naman na umiwas ng tingin dito. Ha? Bakit naman? Bakit naman wag na ha? Bakit mo ayaw na tumulong ako sa'yo? Marami kang hugasan na pinagkainan natin, di ba? Hindi mo ba nakikita na marami yon? Sunod-sunod na tanong ni Edward sa kanya na nagtataka sa kanya. She sighed deeply and bit her lips. She rolled her eyes again and said, "Wag mo na akong tanungin kung bakit wag na, okay? Kaya ko naman to, kahit marami. Kulang pa nga to kung iisipin, Salamat na lang sa pagpepresenta mo pero hindi ko na kailangan yon. Salamat na lang sa iyo, Edward. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko sa'yo, ha? Mabuti pa siguro na bumalik ka na lang sa kwarto ng mom ko. Wala ka namang gagawin dito sa babae." Seryoso ang pagkakasabi ni Angela kay Edward. Napangiwi ito matapos marinig nito ang sinabi niyang iyon. Hindi naman siya na-offend, hindi lang niya gusto na iyon ang sabihin ni Angela sa kanya. He's expecting her that she would let him help her do that. Para na rin makausap niya ito ng matagal. Napakunot na upat Edward pagkasabi niya. Ilang segundo muna ang lumipas bago sumagot siya kay Angela. Umwas ito ng tingin sa kanya. Iniwasan mo ba ako, ha? Malumanay na tanong ni Edward sa kanya, at saka lang si Angela muling napatingin sa gwapong mukha ni Edward na nasa harap nga niya. Ha? Ano nang sinabi mo? Nakangusong tanong ni Angela kay Edward na nagpakawala muna ng malalim na buntong hininga bago sumagot. Ang sabi ko sa'yo ay actually, hindi lang iyon sinabi ko, Tanong ko yon sa'yo, Angela, sabi ni Edward sa kanya. Napakamot tuloy si Angela sa kanyang ulo. Ano? Ang tanong ko sa iyo ay kung iniwasan mo ba Iko? Iniwasan mo ba ako, ha? Pang-ulit ni Edward na tanong kay Angela. Of course not. Ba't naman kita iiwasan, ha? Sino ka ba para iwasan ko, di ba? Sagot nga ni Angela kay Edward. Talaga ba? Ba't naman kita iiwasan? There's no reason for me to avoid you, hello. Huwag kang feelinggero diyan, Edward. Hindi bagay sa iyo, singhal ni Angela sa kanya. Hindi malaman ni Edward kung matatawa ba o may inis siya sa sagot na iyon sa kanya ni Angela. Bumuntong hininga muli siya bago sumagot kay Angela. Hindi ako feelinggero, okay? Huwag mong sabihin yan sa akin, Angela. I don't believe you. Umiiwas ka sa akin, okay? You couldn't deny it. I can see it in your eyes. Hindi mo man lang ako binati kanina, sabi pa ni Edward sa kanya. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ako umiwas sa iyo, Edward. I'm telling you the truth. Ano naman nung hindi kita binati, ha? May problema ba doon na hindi kita binati kanina, ha? Masama ba ang loob mo dahil doon? Sunod-sunod na sabi ni Angela sa kanya. He sighed again and said, wala namang problema doon, Gusto ko lang naman malaman kung bakit ganoon ka kanina hanggang ngayon. I could feel something towards you. You weren't like this when your mom introduced me to you. Nakapagtataka nga lang, Hindi kaya nagkakaganyan ka ngayon dahil sa nakita mo, hindi na pinatapos ni Angela ang sasabilhin ng boyfriend ng mommy niya na si Edward dahil nagsalita na nga siya. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Dahil sa nakita ko na nakataas ang 2 kilay na tanungan ni Angela kay Edward. Nakaramdam siya ng kaunting kaba at naalala niya ang kanyang nakita kanina. Edward looked at her eyes and sighed deeply again. Nakakunot ang noo nito na nakatingin sa kanya. Ano nang ibig mong sabihin, Edward? Tanong pa ni Angela sa kanya na medyo hindi mapakali. Dahan-dahan na muling ibinuka ni Edward ang kanyang bibig para magsalita sa kanya. Nakita kita kanina. Dahan-dahan na sabi ni Edward sa kanya. Ha? Nakita na ano, ha? Tanong pa ni Angela sa kanya. Mas lalo pa siyang kinabahan nang marinig ang sinabi ni Edward sa kanya na nakita siya nito kanina. Nakita ba siya nito kanina saan? Hindi niya malaman kung ano nang ibig sabihin nito na nakita siya kanina. Kung nakita man siya kanina ay saan naman siya nakita nito? Leon ang mga katanungan na naglalaro sa isipan ni Angela habang kaharap ang gwapong boyfriend ng mommy niya na si Edward. Nakita kita kanina Na ano nga? Ba't hindi mo kasi sabihin na lang ng diretsyo?
Hindi yung pinuputol-putol mo pa. Sabihin mo na kasi, nakakainis ka na, singhal muli ni Angela kay Edward na bumuntong hininga muli. Nakailang pagbuntong hininga na siya habang kausap si Angela. Huwag kang magsisinungaling sa harap ko ngayon kapag sinabi ko na nga yon, Angela. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko sa iyo, ha? Sabi ni Edward sa kanya na para bang nanghahamon sa kanya. Mas kinabahan pa nga si Angela sa kanyang sinabi. Napamura siya sa isip niya. Angela gave him a confident look before she speaks to him. Pinakita niya kay Edward na handa siyang sagutin ang katotohanan dito kapag kinakailangan niyang sabihin siya kung may sasabihin niya siya. Magsasabi lang naman siya dito kung may itanong si Edward sa kanya na kailangan niyang sabihin ang totoo at kung wala naman ay wala naman siyang sasabihin. She bit her lips and said, "Zero o naman. Hindi ako magsisinungaling sa iyo, Edward. Sabihin mo na kasi ng diretso para malaman ko na at matapos na to at para na rin makabalik ka sa kwarto ng mommy ko." Hinahamon rin ni Angela si Edward sa sinabi niyang iyon. Edward shook his head and said, "Okay. It's clear to me now." Sinabi mo yan kaya panindigan mo na lang, okay. Paninindigan ko rin naman ang sasabihin ko sa'yo. Malinaw sa atin ang lahat ng to, Angela. Sabihin mo na kasi eh. Ang dami mo pang sinasabi sa akin, reklamo pa ni Angela sa kanya. Nakakunot na naman tuloy ang noo niya.